Tahimik na naupo si Tisay sa gilid ng kama ng inang si Teresa. Hinawakan niya ang kamay nito. Tinignan siya nito sa mga mata at sinabi, "Dumating na ang tamang panahon. Ito na raw ang pagkakataon ni Tisay na makilala ang kanyang tunay na ama." Hindi kumibo ang dalaga. Nanatili lang siyang nakatingin sa ina. Hinaplos nito ang pisngi niya. Gusto nitong dalhin ng kanyang anak ang lahat ng itinuro niya rito para sa bago nitong buhay na haharapin. Hinagka ni Tisay sa noo ang mama niya. Isang halik ng pamamaalam. Ilang saglit pa at tuluyan na nga itong sumakabilang buhay ng mapayapa. Matapos ang libing ng ina ay walang pinagsabihan si Tisay sa kanyang patutunguhan. Hindi siya nagdala ng sasakyan. Nag-commute lang siya at buo ang loob na tinahak ang daang sinabi ng ina patungo sa ama niyang si Silverio. Makalipas ang mahabang oras ng paglalakbay, sa wakas ay narating din ni Tisay sa unang pagkakataon ang San Fernando. Hindi muna siya umalis sa kinatatayuan kung saan siya ibinaba ng bus. Luminga siya sa paligid at minasdan ito. Maya-maya ay saka siya nagpatuloy. Ayon sa ina, kailangan niya lakadin ang diretsyong kalsada hanggang sa makakita siya ng tricycle na masasakyan patungo sa liblib na bahagi ng San Fernando, ang Barrio Barbaro. Ilang tricycle na ang dumaan, ngunit wala isa man ang gustong maghatid sa kanya roon. Naniniwala kasi ang mga ito na ang baryong iyon sa San Fernando ay pugad ng mga aswang. Kaya natatakot sila. Gusto nilang usisain si Tisay kung bakit gusto nitong pumunta ron. Sino raw ba ang pupuntahan nito doon? Hindi sumagot si Tisay. Nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. Isang binatang nakaupo sa motor ang kanina pa pala nagmamasid sa kanya. Nilapitan siya nito at nag-alok ng tulong na siya na lang ang maghahatid sa dalaga. Tutal naman ay tagaroon din siya sa Barrio Barbaro. Hindi naman nagdalawang isip si Tisay dahil masakit na rin ang mga paa niya sa kakalakad. Lingid sa kanya ay lihim na napangisi ang lalaki. Tila may iba itong balak. Habang patungo sa baryo ay tinanong ng lalaki kung sino ang sasadyain ng dalaga sa Barrio Barbaro. Baka kilala niya rin ito, ay doon na mismo niya ito ihahatid. Naisip ng dalaga, hindi naman talaga niya tiyak ang bahay ng ama, hindi nga rin niya alam ang mukha nito, tanging pangalan lang. Baka nga matulungan siya ng lalaki na mabilis itong matunton. Kaya naman napilitan siyang sabihin dito ang pangalan ng tunay niyang ama. Muling nagtanong ang lalaki kung kilala ba niya ito sa mukha. Umiling ang dalaga. Huwag daw siyang mag-alala dahil kilala niya ang nag-iisang Silverio sa baryo. Kakatuwang pakiramdam ang bumalot kay Tisay nang makita na ang lumang arko ng Barrio Barbaro. Pagpasok nila rito ay sumalubong sa kanila ang nakabibinging katahimikan. Maski huni ng mga ibon at kuliglig ay wala siyang marinig. Ang nasa kalagitnaan na sila ay bigla silang huminto. Anang binata na nagpakilalang si Rafael ay mukhang nasiraan daw sila. Gagawin lang daw muna niya saglit ang motor. Tumingala si Tisay sa langit. Nagdidilim ito. Tila ba nagbabadya ang pagbuhos ng malakas na ulan. Kaya naman sinabi niya sa binata na kailangan na niyang umalis. Ituro na lamang nito ang direksyon patungo sa bahay ni Silverio. Itinuro naman ni Rafael kasabay ng sunod-sunod nitong pagpapatunog ng busina ng motor. Ang akala ni Tisay ay bahagi iyon ng paggawa nito sa sasakyan. Ang hindi niya alam, signal ito para sa mga kaibigang aswang ni Rafael na naninirahan sa lugar na iyon. Tiyak na matutuwa na naman ang mga ito sa inihatid niyang pagkain para sa kanila. Agad namang naramdaman ni Tisay ang panganib nang maulinigan ang mga kaluskos mula sa iba't ibang sulok ng mga halamanan sa gilid-gilid. Inihanda niya ang sarili, idinukot ang kamay sa loob ng dalang sling bag. Tinalasan niya ang pakiramdam. Hindi siya nagkamali ng akala. May panganib. Isa-isang nagsulputan mula sa kung saan-saang sulok ang nakakatakot na itsura ng mga nilalang na iyon. Ngunit hindi siya nagpasindak ni hindi bumakas ang takot sa mukha niya. Narinig niya ang mga ungol mula sa makakapal na labi ng mga ito. Naniningkit ang mapupulang mga mata na tila ba tuwang-tuwa sa pagdating niya. Kumikislot-kislot ang mga butas ng ilong sa pag-amoy sa kanya na para bang bangong-bango ang mga ito sa halimuyak ng dugo at laman loob niya. Pero nagkamali sila ng bibiktimahin dahil inaasahan na niya ang panganib na iyon.
Kaya naman ang aatakihin na siya ng mga ito ay inumpisahan na rin niyang testingin ang talim ng punyal niya sa makukunat nilang balat. Si Rafael na nakatayo lang sa tabi ng motor niyang hindi naman talaga nasiraan ay nagulat sa ipinakitang liksi at husay ng dalaga. Nanlaki ang mga mata niya at napatunganga. Hindi maubos maisip na ang isang mukhang lalamya-lamyang tisay na babae ay may angking kahusayan sa pakikipaglaban sa mga aswang pa. Habang nakanganga sa paghanga si Rafael, si Tisay naman ay nagpatuloy sa pakikipagtunggali niya sa mga kaibigang aswang ng binata. Kahit nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan, ay hindi nito napigilan ang nagaganap na labanan. Ipinatikim ni Tisay sa mga ito ang bagsik ng malambot ngunit matibay niyang kamao. Pinatikim din niya ang mga ito ang lumilipad niyang sipa. Matapos niyang hiluhin at ibalibag ang mga ito isa-isa sa isang sulok ng lugar na iyon, ay hinayaan niyang mahugasan ng ulan ang mga mantsa ng dugong kumapit sa kanyang punyal. Sa kanya nilingon si Rafael. Napaatras ang binata nang humakbang ang dalaga palapit sa kanya. Susubukan pa sana niyang tumakas, subalit mabilis siyang nahawakan sa damit ni Tisay at saka pinitsarahan. Anang dalaga, kapag hindi raw siya nito nadala sa tata niyang si Silverio, ay puputulan niya ito ng ulo sa itaas at ulo sa ibaba. Nanginginig naman sa takot na muling pinaangkas ng binata ang dalaga sa motor niya. Dinala niya si Tisay sa kubo nila. Ani Rafael, ang Silverio na hinahanap ni Tisay ay ang kanya ring itinuring na ama. Inampun siya nito mula nang maliit pa lang siya dahil maaga siyang naulila sa mga magulang. Bago pumasok sa kubo, ay hinarap ng dalaga ang binata at tinanong kung bakit ito iyong ginawa. Bakit siya nito dinala sa mga aswang para ipalapa sa mga ito? Inamin ni Rafael na matagal na niya iyong ginagawa dahil may tinatanong siyang utang na loob sa mga aswang. Ang mga ito raw ang nagtanggol sa kanya nang mapagtripan siya ng mga basagulerong kalalakihan sa San Fernando. Bugbog sarado raw siya noon, kundi dahil sa mga aswang ay natapos na roon ang buhay niya. Doon na nagsimula ang kasunduan nila na dadalhan niya ang mga ito ng pagkain na tao. Tapos bibigyan din nila siya ng mga bungang prutas at gulay mula sa Barrio Barbaro. Parang nagpapalitan lang sila ng makakain. Tao ang dinadala niya sa mga ito, kapalit ng mga prutas at gulay. Isang malakas na sampal ang pinadapo ni Tisay sa pisngi ng binata na agad namula. Ito raw ang pinakaduwag na lalaki na kilala niya. Umasa sa pagtatanggol ng mga aswang at umasa sa mga bigay nila. Hindi magbanat ng buto at hindi marunong tumayo sa sariling mga paa. Wala raw itong kwenta. Ang mga binitawang salita ng dalaga ay tumagos sa puso ni Rafael. Nakaramdam ito ng labis na hiya sa sarili. Nang makita na ni Tisay si Silverio, nagtaka siya kung bakit walang lukso ng dugo siyang naramdaman. Nakarate na ito sa banig ng karamdaman. Nagkulat ito nang makita siya. Tila nagtatanong ang mga mata. Naglipat ang tingin sa kanila ni Rafael. Hindi na ito makapagsalita, kaya nilapitan ni Rafael at ipinakilala dito ng pabulong kung sino ang kanilang bisita. Tumango-tango naman ang matanda. Sinanyasan si Tisay na lumapit. Mabagal ang mga hakbang na lumapit ang dalaga. Nang makalapit na siya, ay tinapik siya nito sa balikat at hinaplo sa buhok. Namalaya na lang ni Tisay ang hindi niya inaasahang pagtulo ng luha. Agad niya iyong pinahid at sinabi sa ama na wala na ang kanyang ina. Malalim na ang gabi ay hindi pa rin dinadalaw ng antok si Tisay, kaya lumabas siya ng kubo at naupo sa duyang nakatali sa dalawang puno na nasa harapan. Sinundan siya ni Rafael at inabutan ng isang tasa ng kape. Humingi ito ng tawad sa nangyari kanina. Mabilis naman siyang pinatawad ng dalaga dahil ayaw daw nitong magbitbit ng galit sa dibdib. Ang tanging gusto lang nito ay mabuhay ng tahimik ngayon at maalagaan ang ama. Noon napagtanto ni Rafael na doon na rin titira si Tisay kasama nila, kaya naman sumakto lang ang naisip niyang ideya. Aniya, maghahanap na raw siya ng trabaho dahil may mag-aalaga na sa tatay niya. Hindi nag-react si Tisay sa sinabi ng binata, na natili ang mga mata nito sa pagtitig sa kawalan. Naisipang itanong ni Rafael kung may iba pa bang dahilan ang paghahanap ni Tisay sa tunay na ama bukod sa pagkawala ng ina. Saglit na nag-isip ang dalaga. Pagkuway, saka sinabi sa binata ang lahat. Aniya, ngayong wala na ang ina,
ay wala na rin siyang puwang sa buhay ng nakagisnang ama na si Fidelo. Noon pa man ay mainit na ang dugo nito sa kanya dahil nga hindi naman siya nitutunay na anak. Sa halip ay isang sumpa ang tingin nito sa kanya. Noong nagbakasyon kasi sa probinsya ang magnupi pa lang noon na sina Teresa at Fidelo na tiyempong nanlalaki ang mga aswang. Isang binatang aswang ang nagkagusto kay Teresa. Pinagsamantalahan niya ang dalaga. Muntik nang mapatay ni Fidelo ang aswang na binata, subalit nakatakas daw ito. Nagbunga ang ginawa nitong pananamantala kay Teresa. Kahit sobrang sakit ng kalooban, ay tinanggap pa rin ni Fidelo si Teresa. Sinubukang ipalaglag ang anak ng aswang, ngunit kapalaran ng sanggol ang mabuhay. Hanggang sa paglaki niya, ay hindi niya naramdaman na itinuring siya nitong pamilya o kahit man lang tinanggap bilang tao. Napalunok si Rafael sa ipinagtapat ng dalaga. Kung ganun daw, ay isa rin pala itong aswang. Kaya naman pala ganun na lang ang lakas nito. Ani Tisay, kailanman ay hindi niya pinairal ang pagiging aswang maliban sa mga pagkakataon na gaya kanina. Kailangan niya ng iba yung lakas. Ngunit ni hindi pa siya nakatikim ng laman at tugo ng tao dahil pinalaki siya ng normal na ina bilang isang normal na tao. Naisipang ibaling ni Tisay ang usapan nila sa amang si Silverio. Tinanong niya kung matagal na raw ba ito sa ganoong sitwasyon o kung minsan ba ay nabanggit nito sa kanya na meron itong naging anak sa tao. Nag-isip ng sasabihin si Rafael. Aniya, ilang buwan na rin itong may sakit. Ayaw naman magpagamot. Tungkol naman sa naging anak nito, wala raw itong nabanggit. Napahugot ng malalim na paghinga si Tisay sa narinig. Gayunpaman, hindi na niya nais pang maghinanakit. Sisikapin na lang niyang mamuhay ng payak sa piling nito. Ang nasa isip ng dalaga ay gamitin ang ipon niya para makapagsimula ng maliit na negosyo sa San Fernando para magkaroon ng mapagkakakitaan. Sa paglipas ng mga araw ay lalo pang nahuhulog ang loob ni Rafael sa dalagang tila may pusong bato. Sobrang kaswal ang pakikitungo nito sa kanya. Siguro ay kapatid lang ang turing nito sa kanya o kaibigan. Pero hindi siya nawawalan ng pag-asa. Sasamantalahin niya ang mga pagkakataon na nakakasama niya ito at gagawin niya ang lahat para mabago ang tingin nito sa kanya. Kulang na lang ay huwag niya itong pakilusin sa bahay. Siya mismo ang nagsisilbi rito na parang ito ay prinsesa niya at siya ay isang alipin. Hinahayaan lang siya ni Tisay, kasabay ng pagsisilbi naman ito sa amang si Silverio. Isang hapon ay naisipan ni Tisay na matulog sa duyan. Malamig kasi ang dampi ng hangin doon. Tila ay naakit talaga siyang umidlip. Nang magising siya, ay nagulat siya dahil napapalibutan siya ng iba't ibang mga bulaklak. Daig pa niya ang prinsesang nahihimlay sa hardin ng mga rosas. Tapos nakita niya si Rafael na nakatitig lang sa kanya na sadyang hinintay lang siyang magising at makita ang magiging reaksyon niya. Tinanong niya ang binata kung bakit nito ginawa iyon. Tumayo si Rafael mula sa pagkakaupo nito sa malaking batong naroon. Hindi na raw kasi niya maikubli ang nararamdaman niya para sa dalaga. Ito raw ang paraan niya para maiparamdam dito ang ibinubulong ng puso. Hindi na nagulat si Tisay dahil naramdaman na niya ito sa bawat araw na magkasama sila sa iisang bubong. Ngunit humingi siya ng panahon sa binata upang mapag-isipan niya kung ano ang dapat itugon dito. Nangako naman si Rafael na handa siyang maghintay. Kinuha na rin ni Rafael ang pagkakataon para sabihin sa dalaga na nakakuha na siya ng trabaho sa pabrika. Unti-unti na niyang aayusin ang buhay niya. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ng dalaga. Nang gabing iyon ay pinag-iisipang mabuti ni Tisay ang damdamin kay Rafael. Bagamat nais niyang ituon ang atensyon sa pinag-iisipang negosyo at sa pag-aalaga sa ama, ay hindi niya maiwasan na hindi masingit sa isipan si Rafael. Hindi niya maunawaan kung bakit tila masaya siyang nakikita ito at komportable siyang nasa paligid lang niya ito. Naputol ang pagmumuni-muni ni Tisay habang nakahiga sa papag nang maramdaman ang presensya ng mga aswang. Bumangon siya at kinuha ang punyal sa bag. Paglabas niya ng silid ay nakita niyang hinaharangan ni Rafael ng mga upuan ang pintuan. Napalingon naman si Rafael sa kanya. Bumaba ang tingin nito sa hawak niyang punyal. Anong binata? Huwag na raw makipaglaban ang dalaga. Marami ang aswang sa labas. Wala pa sa 1/4 ang nakalaban niya nung una. Baka raw hindi niya ito kayanin. Mapapahamak lang siya.
Sinabi naman ni Tisay na hindi siya natatakot sa kanila. Kahit isang katerba pa sila, sinanay siya ng ina sa pakikipaglaban. Ginawa ito ng ina upang hindi na maulit ang nangyaring pananamantala noon dito na wala itong nagawa kundi ang umiyak. Pinatabi ng dalaga ang nag-aalalang binata. Lakas loob na bumungad si Tisay sa pintuan at hinarap ang pinuno ng mga aswang. Inamoy-amoy siya nito, anang pinuno. Sinasabi na nga ba niya? At ito ang nag-iisang anak ng yumaong dating pinuno ng mga aswang na si Silverio. Nagulat si Tisay. Hindi niya maintindihan. Sinabi niyang buhay pa ang ama niyang si Silverio. Katunayan ay nasa loob ito. Nagkatinginan ang mga aswang. Lumapit ang pinuno. Sinabi niyang pareho lang silang nalinlang ni Rafael. Si Rafael na nagtaksil sa mga kaibigang aswang dahil ang babae na pumatay sa mga ito ngayon ay kinukupkup pa nito. Ngunit nagsinungaling din daw ito sa kanya dahil ang tunay na ama raw niya ay matagal nang patay. Pinatay ng tao na nagngangalang Fidelo dahil ito ay karibal sa pag-ibig ng isang dalaga noon na nagngangalan namang Teresa. Nabigla si Tisay sa natuklasan. Nilingon niya si Rafael. Hinihintay ang paliwanag nito kung bakit ito nagsinungaling sa kanya. Napayuko ang binata. Napilitan siyang aminin sa dalaga na ang ipinakilala niyang Silverio kay Tisay ay ang tatay niyang na-stroke. Ginawa niya ito upang makasama ang dalaga at mapalapit dito. Sinabi ng pinuno na wala silang oras na makipagdramahan sa dalawa. Ang gusto nila ngayon ay maipaghiganti ang mga aswang na pinatay ng babae. Humigpit ang hawak ni Tisay sa punyal. Si Rafael naman ay humawak din ng itak. Handa na siya makipaglaban ngayon para sa dalaga. Kahit pagtapos nito ay hindi niya alam kung saan siya pupulutin. Sa pag-atake ng mga aswang, para itong mga damong tinatabas lang ni Tisay. Sa bawat pag-angat niya ng punyal ay may isang aswang na bumabagsak. Sa mga ito niya ibinuhos ang galit kay Rafael sa ginawa nitong muling pagsisinungaling sa kanya. Una ay nung ihatid siya nito sa grupo ng mga aswang. Pangalawa ay ang tungkol sa ama niya. Kaya pala wala siyang lukso ng dugong naramdaman sa matandang lalaki na karatay sa banig. Ang gigil ni Tisay ay ibinunton niya sa bawat aswang na mahawakan niya na tila ba si Rafael iyon. Lahat ng aswang ay si Rafael ang naging tingin niya. Kaya naman hindi niya namalayan na naubos na pala niya ang mga ito. Gulat na gulat ang pinuno sa ipinamalas niyang husay sa pakikipaglaban. Nagawa niyang lipulin ang lahat ng galamay nito. Takot na napaatras ang pinuno, kasabay ng pagsigaw nito na walang duda. Ang babae ay anak ng dati nilang pinuno na si Silverio. Nang wala na ang pinuno, ay agad lumod si Rafael sa harap ni Tisay. Gawin daw nito ang gusto nitong parusa sa kanya. Kahit buhay niya, ay handa na siyang ibigay dito dahil sa pagkakamaling nagawa niya. Ganun na raw niya ito kamahal ngayon. Kung gusto raw nito ay sakmalin siya o itarak ang punyal sa dibdib niya. Nagulat si Rafael nang bitawan ni Tisay ang punyal na tigmak ng dugo. Tapos ay lumuhod din ito sa harap niya at saka unti-unting inilapat ang mga labi sa labi niya. Nabiglaman ay hindi pinalampas ni Rafael ang pagkakataong iyon. Ginantihan niya ang masuyong halik ng dalaga. Sabay silang tumayo nang nananatiling magkalapat ang kanilang mga labi. Habang ang mga kamay ni Tisay ay nakakawit sa leeg niya at ang mga kamay naman niya ay nakayakap sa baywang nito. Kinabukasan ay magkasama nilang pinuntahan ang puntod ng tunay na Silverio. Aswang man ito ay pinagdasal pa rin ito ni Tisay. Sinabi niya na ang tatay ni Rafael na si Mang Rogelio ay ituturing pa rin niyang ama dahil ito ay nagparamdam ng kabutihan sa kanya. Hindi man ito nakakapagsalita at isa pa, ama ito ng binata na ngayon ay iniibig niya.